Okay, para sa ating pag-aaral ngayon, sisirin natin ang Lukas Kabanata 5. Ang tema natin, biyaya para sa mga wasak. Tara, samahan niyo akong tingnan kung paano ba yung isang kwento na libo-libong taon na ang tanda ay parang direktang isinulat para sa mga nararamdaman nating pagkasira ngayon. Naramdaman mo na ba yung pagod na pagod ka na? Yung tipong binigay mo na ang lahat, yung grind, yung hustle. Pero sa dulo parang, teka, bakit walang resulta? Yung pakiramdam na ubos ka na drain, na burned out, at pakiramdam mo walang laman ang mga kamay mo? Dito natin makikilala si Simon Pedro. Hindi siya basta-basta ha, isa siyang professional na mangingisda, eksperto sa ginagawa niya. Pero sa eksenang to, masasabi nating nasa pinakamababang punto siya ng career niya. Imagine, magdamag na pagod, tapos zero, walang huli, bagsak. Ito yung picture ng matinding kabiguan. At dito papasok yung unang malupit na truth ng chapter na to. Pansinin nyo, hindi hinintay ni Jesus na maging successful ulit si Pedro. Hindi niya sinabi, "Uy Pedro, ayusin mo muna yung problema mo bago ka lumapit sa akin." Hindi. Sa gitna mismo ng kabiguan niya, sa gitna ng kahiyan at kawalan, dun mismo siya pumasok sa eksena. Tapos, sa isang salita lang mula kay Jesus, biglang nagbago ang lahat. Mula sa zero, naging isang catch na sobrang dami, sobrang bigat, na halos mapunit na yung mga lambat at halos lumubog na yung mga bangka. Sobrang wild. Ito yung milagro na parang sumisigaw na yung kapangyarihan na kaharap nila ay galing sa ibang mundo. Pero ito yung pinaka-crucial na point. Huwag nating palampasin to. Hindi lang basta inayos ni Jesus yung problema ni Pedro sa pangingisda. Ginawa niya ang isang bagay na mas malaki pa. Binigyan niya si Pedro ng isang bagong pagkatao, isang bagong identity, isang mas mataas na misyon. Mula sa pagiging mangingisda lang, ngayon mangingisda na siya ng mga tao para sa kaharian ng Diyos. Ngayon, lipat tayo sa pangalawang eksena. Dito, makikita natin kung paano yung pag-ibig ni Jesus ay para talaga doon sa mga tinatawag nating nasa laylayan, yung mga taong itinakwil na mismo ng lipunan. Subukan yung isipin yung bigat nito ha, may ketong ka. Hindi lang yan sakit sa balat, parang isa kang walking dead. Bawal kang lapitan, kailangan mong sumigaw palagi ng marumi ako, para iwasan ka ng lahat. Grabe yung isolation, hindi lang physical, kundi yung emosyonal na sakit na parang invisible ka, na bawal kang hawakan. Pero kahit ganun ang sitwasyon niya, kahit itinakwil siya ng lahat, lumabag siya sa rules, lumapit siya kay Jesus. Pakinggan yung pakiusap niya, punong-puno ng pananampalataya kahit na desperado na siya. Alam niya kasi, kinikilala niya kung sino yung nilapitan niya. Ito yung part na nakakagulat. Isang malaking iskandalo. Kasi ayon sa batas nila, kapag hinawakan mo ang isang may kitong, ikaw yung nagiging marumi. Pero banalin ni Jesus ang lahat ng social at religious barriers. At sa paghahawak niya, hindi siya ang naging marumi. Yung taong may kitong, siya yung naging malinis. So sino yung mga ketongin sa panahon natin ngayon? Sila yung mga pasyente sa PGH na wala nang malapitan. Sila yung mga pamilya sa tondo na parang nakalimutan na ng sistema. Sila yung mga taong pakiramdam nila, hinuhusgahan sila, tinatakwil, hindi katanggap-tanggap. Malinaw yung mensahe, para rin sa kanila ang pag-abot at paghawak ni Jesus. Okay, tara't sisirin natin ang isa pang kwento, yung kwento ng paralitiko. Dito, ipapakita ni Jesus na may mas malalim siyang tinitignan, higit pa sa pisikal na sakit. Grabe yung pananampalataya ng mga kaibigan, no? Nag-effort talaga bumutas ng bubong. Pero ang mas nakakagulat dito ay yung unang sinabi ni Jesus, hindi gumaling ka, kundi pinatatawad ka na. Bakit? Kasi inuna niya yung ugat ng lahat ng problema ng tao, ang kasalanan. Inuna niya yung kaluluwa. At nako, dito nag-init ang ulo ng mga Pariseo. Para sa kanila, yung sinabi ni Jesus ay isang malaking blasphemy kasi sa teolohiya nila, Diyos lang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan. At sa totoo lang, tama sila doon. At yun mesmo yung point na Jesus. Parang sinabi niya, para malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan. At sa kanya pinagaling yung paralitiko. Yung physical na milagro, yun yung ebidensya, yun yung resibo ng pagkadiyos niya at ng kapangyarihan niyang magbigay ng kapatawarang pangwalang hanggan.
Kung akala nyo takos na yung mga nakakagulat na eksena, well, dito pa lang talaga tayo magsisimula. Ito na yung climax ng chapter, tinawag ni Jesus ang isang corrupt, isang public sinner at nakipag-party pa kasama niya. Sa panahon nila, ang mga tax collectors, sila yung pinakakinamumuhian sa lahat. Para silang mga trader, nagtatrabaho para sa mga mananakop na Romano. At madalas, mga magnanakaw pa, mga corrupt. Sila yung pinakababa sa social ladder. At di lang siya tinawag ni Jesus. Si Levi sa sobrang tuwa, naghanda ng malaking party. At sino yung mga bisita? Mga katulad niyang tax collectors at yung mga tinatawag na makasalanan. At si Jesus, yung holy teacher, nandoon mismo sa gitna nila. Nakikikain, nakikipagkwentuhan, nakikisalo. Isipin niyo yung itsura nun. At ito yung pinaka-thesis statement ng buong gospel. Sinabi ni Jesus ng direkta kung ano ang misyon niya. Para siyang doktor na ang pwesto ay dapat nasa ospital kasama ng mga may sakit. Hindi siya naparito para sa mga taong ang tingin sa sarili ay okay na ako, matuwid ako. Naparito siya para sa mga umaamin na may sakit sila at desperadong nangangailangan ng lunas. So para mas maipaliwanag kung bakit yung mga ginagawa niya ay bago at radikal, gumamit si Jesus ng isang maikling talinghaga. Ang sabi ni Jesus, yung bagong buhay na inaalok niya ay parang bagong alak. Hindi mo yan pwedeng ilagay sa lumang sisidlan ng mga rules and regulations ng relihiyon na nakabase sa sariling gawa. Bakit kamo? Sasabog lang. Ang biyaya ni Jesus ay nangangailangan ng isang bagong puso, isang bagong buhay na siya lang ang pwedeng magbigay. At matapos nating marinig ang lahat ng kwentong to, ang kamera ngayon ay bumabalik sa'yo. Ang invitasyon ay nagiging napaka-personal. 2 salita lang, sumunod ka. Ganun ka simple, ganun ka direkta, ganun ka personal. At yung parehong imbitasyon na ibinigay niya kay Levi, 2,000 taon na ang nakalipas, yun din ang imbitasyon na umaabot sa bawat isa sa atin ngayon. Kaya ang tanong para sa atin ngayon ay ito, ano ba yung katumbas ng mga lambat ni Pedro o ng tax booth ni Levi sa buhay natin? Ano yung mga bagay na mahigpit nating kinakapitan? Career ba yan? Reputasyon? Pera? O kahit mga kasalanan? Na hinihiling ni Jesus na iwanan natin para makasunod sa Kanya? At dito natin tatapusin, ito yung buod ng lahat. Dumating si Jesus hindi para sa mga perpekto, hindi para sa mga okay na, dumating siya para sa mga tulad ni Pedro na biko, para sa mga ketonging na itinakwil, para sa mga paralitikong walang pag-asa, at para sa mga tulad ni Levi na itinuturing na traidor ng lipunan. Naparito siya para hanapin at iligtas ang nawawala. At ang pinakamagandang balita sa lahat, kasama ka at ako doon.